Hi! So, welcome back to Tarot Page Philippines. So, this video, gawin natin ang weekly horoscope para po sa may mga sun, moon, at rising sign na Taurus. So, kung bago ka sa ating channel, subscribe, like, and share. Kung hindi mo alam kung ano yung sun, moon, at rising sign mo, importante siya, sa end po ng video natin, may link tayo para dito. At tandaan natin yung mga readings, they are for guidance purposes, so use your free will wisely. At kung gusto mo magpa-schedule ng private readings or spell works, or gusto mo mag-donate using GCash Maya, details are in the description, or you can use the thanks button sa baba. Taurus, how are you? So we have here is the Seven of Pentacles. So medyo ironic lang, no? Kasi Taurus tinatawag ka na House of Money and Resources. Pero parang nawawalan ka na ng idea. Or iba nga sa inyo, nawawalan na ng drive para mag-create ng kaperahan. Alam mo, minsan kasi kailangan natin ng pahinga muna. Minsan kailangan natin na bigyan ng chance yung sarili natin mag-refresh. Kumaga sa makina, di ba? Hindi naman pag ang makina is 24 hours mong ginamit. Good luck! Masisira at masisira yan. Kaya di ba may mga tinatawag tayong maintenance sa mga gamit para masigurado na kotse, di ba? May change oil, ganyan. Lilinisin siya. Kasi para maging maganda yung daloy niya, maging maganda yung performance ng kotse. Kung kotse nga, di ba? Isipin mo, kung kotse nga, binibigyan ng oras para itunap. Paano ka pa? Di ba? So, andun yung point na bigyan mo naman yung chance sa sarili mo magpahinga. Hindi naman katamaran yon. So, yun isang bagay na kailangan mong tanggalin sa mindset mo na ang pahinga ay hindi siya sign ng katamaran. It is actually a necessity. Kasi, kailangan mo din, wawa ka din naman. I mean, ang hirap, naranasan mo na yung mahapo ka talaga, to the point na pati mo paghinga, ang hirap. Been there. I have done that. Dumaan na ako sa ganun. Na parang kala ko yung bawat paghinga ko ay pahirap. Huwag mo hayaan umabot sa ganun. If you need to take some rest, if you need to breathe in, breathe out, please do. Okay? But what's stopping you? So, crossing mo. So, we have here is the card of the Fool. So, feeling mo na, andun yung may moments kasi na parang feeling mo, hindi kasi pag tumigil ako, baka mawala yung ganito. Or hindi ko matapos yung ganito, hindi matuloy yung ganito. Dude, naintindihan ng universe din yun that you have your own physical limitation. Naintindihan ng universe na meron ka din hanggang saan lang kapasidad mo na napapagod ka rin, di ba? Yun yung linya na napapagod din ako, nadadapa, manghihina. Kasi nga, you're human. Tao ka. Ganun ka simple. Now, pinapala sa'yo ng card of the Fool na there are moments na binibigay sa universe for you to relax. Para magkaroon ka naman ng rejuvenate siguro. Hindi kalabisan na asikasuhin ng sarili, ha? Importante yun. Kasi nga, kahit nga si Apostle Paul, I think sa 1 Corinthians, sabi niya, your body is the temple of the Holy Spirit. Sabi kung templo, ang templo inalagaan. So, same thing. Alagaan mo din sarili mo, ha? Mahirap. Ito yung panahon na literal, bawal magkasakit. Na, imbes na, alam nyo na yung bakit bawal, di ba? Now, your desire card we have here is the Five of Swords. Okay. Naigets ko naman, bakit may mga, grabe yung target mo na ma-reach yung mga bagay-bagay. Kasi meron ka pinaglalaanan. May mga tao na gusto mo na, in a way, matulungan. Or more than that kasi, yun yung paraan mo para i-heal yung sarili mo. Yung mga bagay, mga lugar siguro, pagkain o mga gamit na hindi mo na-achieve nung kabataan mo o hindi nabigay sa'yo, sabi natin na magulang mo. Hindi man lang kasalanan yun. Pinipilit mo, punan yon. That's understandable. Pero, wag naman sa punto na sinasacrifice mo na yung isa sa pinaka-importanteng bagay. And that is your health. Ang health, hindi lang yan physical, ha? Pwedeng mental din yan. Pwedeng emotional. So, wag mo isa-sacrifice yun. Gawin mo siyang priority. Yun ang gawin mo desire card. A good health
overall good health para sa'yo. Now, sa foundation mo, we have here is the Queen of Wands. Now, this card is actually saying kasi na, hindi naman para sa to, pero may mga iba sa inyo na, hindi kasi ako nagabayan na maayos ng magulang ko. Hindi ako, parang mga rason natin, halos naman, marami sa atin ang rason natin, kasi busy sa trabaho, or marami kami magkakapatid masyado, o andoon yung punto na iba yung pinagkakaabalahan nila. Wala tayong magagawa doon. Kasi nangyari na yon. Ang pinapala sa'yo ng Queen of Swords, ano yung mga bagay ang tutunan mo? Hindi man lahat na ituro sa'yo, pero may tutunan ka pa rin. Pwedeng yung matutunan mo yung mga dapat sabihin at dapat gawin, pero meron din yung sinasabi na mga bagay na dapat hindi sabihin at hindi dapat gawin. So, madami kang pwedeng matutunan. Minsan, kailangan mo lang tignan mula sa ibang anggulo. Well, a lot of you sa past, we have here is a card of the devil. Ang dami sa inyo aga yung, nag-isip talaga ng pamamaraan paano kumita. So, some of you started working very early. Yung iba pinagsabay yung pag-aaral tsaka yung pagkita ng pera. Yung iba sa inyo binitawan yung pag-aaral nyo. Andoon na saludo ko sa inyo kasi kayang-kaya, andun yung point na napaka-selfless nyo. Na iniisip nyo yung pwede nyo maibigay versus doon sa pwede nyo matanggap. And that is a very strong, strong pass. Pero ngayon, unahin mo na yung sarili mo. Now, in the near future, pwede ka maging si Four of Wands. Well, naintindihan ko naman kung may mga moments na gusto nyo mapag-isa na talaga muna. Kasi andoon na, nagsasawa na rin kayo sa ingay ng mga tao sa paligid nyo. Nagsasawa na rin kayo doon sa mga bawat salita nila. And worse, nakakapikon, yung nakikita ko dito, is yung mga kamag-anak nyo pa, yung tipo, ang dami nilang hanash na, hala, dapat ganito, dapat ganyan, una-una wala naman silang contribution sa life mo. So, I don't see the point na kailangan nilang makialam. Kasi karamihan sa kanila, kailangan naman nakikialam sa'yo, kasi nga, yung sarilang buhay is magulo. So, para makaramdam lang sila, na parang okay lang sila, naghahanap sila ng butas, naghahanap sila ng dumi sa'yo, para i-compare sa sarili nila, ay hindi, mas okay ako kumpara kay Taurus. So, ando na, isolation will be a gift para sa'yo at this point. So, kung naka-resonate ka sa reading, don't forget to subscribe, like, and share this video. Pero tuloy natin yung readings mo muna. So, your emotional environment we have here is the Five of Cups. Dude, eto na ha, sa emotional environment, ibigyan ka ng chance ng universe para makita mo sino ba yung mga tao na medyo kailangan mo ng lubayan. Mga tao na literal kailangan mong talikuran. Bakit? Kasi nakakadrain na sila. Nakakapagod na sila. Sabihin natin, may natutulong sila in one way or the other. Pero mas madami sila nandadalang problema kumpara sa makatulungan ka or masolusyonan yung mga pinagdadaanan mo. It's time na medyo review naman nakakasama, ha? Kasi merong iba sa kanila dito sa physical environment, the Five of Pentacles. Yung iba kasi sa kanila, more on the gastos sila. Now, I'm seeing here with the card of Taurus, the Five of Pentacles, na iba sa inyo, in the House of Taurus, baka magkaroon kayo ng physical movement. Kasi kasabay nung gusto nyo ng isolation, yun na, yung Four of Wands, gusto nyo ng isolation, literal naman, iiwanan nyo yung location kung nasaan kayo. Andoon na, iiwanan nyo yung mga hindi magagandang memories, ando na mag-walk out ka, paalis doon sa location. Kasi may kasabihan hindi ka gagaling sa parehong lugar kung saan ka nasaktan. So, sa mga nagpaplano maglipat ng bahay, malaki ang possibility matuloy na siya. Especially kung yung reason nyo yun. Now, your hopes and fears we have here is the card of judgment. Ayun na nga. So, may mga gusto ko na ilibing. Gawing fertilizer para magkaroon sila ng silbi. So, andoon na you're hoping na may mga tao talagang i-cut off ka. Kasi hindi naman lahat na sa paligid mo, literal, is makakatulong Iba nga sa kanila, kakadrain na Yung tipong nauubos yung oras mo kasi nagkukwento sila
na yung mga kinukwento naman nila is paulit-ulit at napaka-self-centered. Tapos, ang peg pa, kapag hindi ka nag-agree sa kanila, parang masama ka pa. Parang, ha? Ang gulo nyo. So, ano yung point? Nalubayan nyo na ako. So, may possibility, may iba pa nga sa inyo, nag-iisip na magpalitan ng mga numbers o i-block na sila sa mga social media nyo eh. Now, this is your possible future, si Page of Swords. Now, there I'm seeing here kasi, there are some people within this house sa Taurus na balak nyo nang mag-change either ng career, yun nga, change of residence. Kumbaga, gusto nyo mang-reset. And may possibility nga yung iba sa inyo nag-iisip na magpalit na lang kaya din ako ng social media or shutdown ko yung social media ko kasi napipikon na ako sa kanila and create na lang ako ng bago para pwede kong piliin kung sino yung mga nandun. There will be a lot of you guys gagawin yun. And that will help to protect yung inner peace mo, which is more important, to protect yung health mo, yung kalusugan mo. Kasi dapat yun ang priority mo. So I hope nakatulong yung readings. Those are for guidance purposes. Use your free will wisely. And kung bago ka, subscribe, like, and share. And if you, that's it siguro. So guys, so maraming salamat, Taurus. God bless, Namaste, Hare Krishna, and blessed be. And hope makita tayo very soon. Mula po dito sa Baguio City, this is Airo. Makita tayo sa next video. Bye!